Magandang gabi po muli sa bawat isa. Ito po inyong lingkod, Paul Dito Jose, Pastor po. This is Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome to our time in the Word of God. And just a reminder, particularly para ho sa ating mga kapatira dito sa JCBC. And everyone is also welcome if you want. Magkakaroon ho tayo ng prayer meeting right after ng ating time in the Word. I-share po natin yung link sa atin ho mga group chats and Facebook group para ho maka-join. And I pray and hope na ang ating mga kapatiran ay makasama ho natin. And as early as right now, you can text or message me your prayer request para ho mas madali nating ma-update po mamaya. So I hope na tayo ho ay magkasama-sama sa atin hong pananalangin. And also some reminders at today is Friday, bukas po ay Sabado, and as we have reminded each and everyone sa atin hong gawain last Sunday, first Sunday of the year, our ating Sunday school, try to read and meditate upon the church at Berea, which is found in the book of Acts, Acts chapter 17, and kung saan they receive the word with all readiness of mind, and they search the scriptures daily where those things were so. And I pray and hope na yun ang maging meditation natin and prayer natin every time we come sa atin hong gawain, even in our study sa atin hong time in the Word, to be ready to receive God's Word, and that is God's truth. So pag-pray ho natin ang ating gawain sa Sunday, pag-pray natin ang mga kapatiran, pag-pray nyo ho ang mga may kinalaman sa gawain, ang ating mga deacons, ang ating song leader, maging ang mga ngaral ng salita ng Panginoon, ang inyong pastor, ipakisama nyo ho sa panalangin, and everyone na attend, and also yung mga makikinig sa ating live stream. So let us be in prayer for them, for everyone, for everything na ating hong ginagawa. And let us be in anticipation at maging mapaghintay tayo at asahan natin ang pagkilos ng Diyos, pagtugon ng Panginoon sa atin hong mga panalangin, lalo na as we try to really seek to worship God, to know God more sa atin hong pagsamba. So that will be on Sunday. Nawa ay magkasama-sama ho tayo, maging ang iba nating mga kapatiran even through the live stream. And I would like to encourage, if it's a blessing to you, ay mag-host ng watch party para ho mas marami tayong mga kaibigan na magkaroon ng pagkakataon na makapakinig, makapanood sa atin hong mga gawain. So please be in prayer also. Meron tayong ilang mga kapatiran na nakikipag-usap sa akin, and they are thinking about other venues of ministry sa pamamagitan ng mga online din. So pag-pray ho natin kung paano ito gagamitin at pagpapalain ng Panginoon kung ito man ay maisa sa katuparan, at nawa ay maging lahat sa kaluwalhatian ng pangalan ng Panginoon. Also, let us be in prayer sa ating mga kapatiran na maaaring nandun ng mga karamdaman, nandun ng mga problema, and if we can be a channel of blessing, not really just for material provisions, but also just a listening ear. Minsan hindi actually material na bagay ang maitutulong, kundi yun lang handa tayong makinig, and they know that we are there to pray for them, so we can reach out to other brethren at kamustahin sila, then ask them kung ano ang maaaring ipag-pray natin sa kanila, and that will be surely a great blessing. So those are some encouragements and reminders sa atin ho bilang mga mananampalataya, and particularly bilang isang lokal na iglesia dito ho sa JCBC. And I hope we're looking forward sa atin hong pag-aaral ngayong gabi. We are continuing a very important series about marks of a true Christian. At ang layunin natin dito, as we have said before, ay tatlo. Una, ang Kristiyano ay lalong tumatag pa sa kanyang kasiguruhan, katiyakan ng kanyang kaligtasan. And then, yung taong akala niya siya'y Kristiyano ay magising sa katotohanan na hindi pala siya tunay na mananampalataya, at siya ay mag-itulak ng katotohanan na ito kay Kristo at maligtas. And then also, yung hindi ligtas ay tawagin sa tunay na
pananampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. Those are our prayers and our goals sa ating pag-aaral, and itutuloy ho natin ngayong gabi. Bago tayo sumigi, tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, we praise you and we thank you sa biyaya mo, sa katapatan mo, sa pag-iingat mo. Salamat o Diyos na patuloy kang nagiging matapat, mabuti, mapagpasensya sa amin. Tunay, Panginoon, naming inaamin na hindi kami karapat-dapat sa anumang mga pagpapala. Panginoon, hindi kami karapat-dapat sa anumang mabuti. Ngayang aming susunod na hininga ay hindi dahil naging mabait kami o mabuti kami, kundi lahat ng ito ay sa awa at biyaya mo. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Panginoon, namin din pong hinihiling ngayon na siyasatin mo kami, tulungan mo kami na makita ang mga kasalanan na nakatahan pa sa aming mga buhay. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang sa pagsunod, at ganoon din sa kakuparan sa kabanalan. Lord, tulungan mo kami na lalo pang magpursigi sa kabanalan. Bigyan mo kami ng uhaw at gutom sa iyo, sa katotohanan mo, sa pagmamahal sa kapatiran, at sa anumang mga banal na bagay, Panginoon. Muli, O Diyos, ikaw po mag-ingat sa amin. Ang aming mga kapatiran, nandoon ang mga problema, tuman ay sa pisikal, sa material, maaaring spiritual na kalagayan. Ama, ikaw ang nakakaalam. Sa biyaya mo ay gamitin mo ang mga kaparaanan, maging ang mga pag-aaral na kagaya nito upang katagpuin ang aming mga kapatiran. Lord, we again pray to you para po sa aming kapatid na si Brother Dave Paule. We praise you, we thank you kung paano ka kumilos sa kanyang buhay. Siya'y niligtas at ang kanyang may bahay. At ganoon din ang pag-improve ng kanyang kondisyon na nawala ang pain ng kanyang dystonia. Thank you for blessing that procedure of Botox, Panginoon. But we also pray na kung loobin mo, Panginoon, ay magkaroon ng lubos na kagalingan. Ang hyperextension ay mabawasan. Kundi man, O Diyos, ay tuluyang mawala. At alam namin, O Diyos, ay yung kamay ay walang imposible. Kung yung kalooban, ito ay mapangyayari. Kaya, Panginoon, ikaw po ang patuloy na mahabag sa Kanya. Patuloy mo siyang ilapit sa iyo, palaguin sa pananampalataya. Maging iba pa naming mga kapatiran, Panginoon, ikaw po nawa ang humawak at magpala at lalong malapit kami at mawangis sa aming Panginoong Hesus Kristo. Palain mo kami sa pag-aaral namin ngayon, O Diyos. Ikaw magbigay sa amin ng liwanag, ikaw magturo sa amin, at patuloy itong magtulak sa amin sa mapagpakumbabang pagtitiwala at pagpapasakop sa iyo. Lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Well, muli ho, as I've said kanina, itutuloy natin yung atin hong pag-aaral sa mga marka ng tunay na pananampalataya. At ang goal natin nga, ang Kristiyano ay lalong tumatag sa kanyang assurance, and as we have studied before, we grow in our assurance. Pagdating sa security, pantay-pantay tayong lahat. Kung tayo ay mananampalataya, kung tayo ay ligtas, ay pantay-pantay ang security natin. Even ang isang makasalanang kanina lang naligtas ay as secured as Apostle Paul was. So pagdating sa security, pantay-pantay, hindi mas mahigpit ang hawak ni Jesus sa ibang tupa kaysa doon sa iba. Same ang pangako, walang makakaagaw sa kanila sa kanyang mga kamay. But with regards to assurance, that is our personal assurance, yung ating sariling katiyakan, Kristiyano nga ba talaga ako? We grow in that. At as we have said, we grow in varying degrees. Bakit? Because kabahagi dito is our sanctification, and our sanctification, we have a part in that. Meron tayong bahagi, meron tayong pagpupursigi sa ating buhay kabanalan, at doon nagpe-play yung mga bagay na yun. That's why there are varying degrees when it comes to
assurance of salvation. So let's have a quick review, and as I've said last Wednesday, ay susubukan natin hindi maubos ang ating time sa review. So mabilis lamang po ito. So number 1, we have a foundational truth: every believer is a new creation. Doon tayo nagsisimula. So, yung katotohanan na yon ay nagsisigurado na ang marka ng tunay na Kristiyano ay lalabas sa isang totoong pinanganak na muli, totoong anak ng Diyos, sapagkat siya ay bagong nilalang ng Panginoon. At dahil tayo ay produkto ng Panginoon, therefore, those marks will be manifested. Again, in varying degrees. Pero lalabas at lalabas. Hindi pwedeng walang makikitang marka. Hindi pwedeng walang makikitang pagkakaiba. If you remember, dun sa talatang pinuntahan natin sa 1 Corinthians chapter 6, ang sabi ho ni Pablo, nag-enumerate siya ng ilang mga uri ng mga makasalanang tao, at ang sabi niya sa mga taga-Korinto, and such were some of you. And I like that word, time marker, were some of you. Ganun ang ilan sa inyo dati. So there is a change. Merong tunay na pagbabago sa isang tunay na naligtas. And ang pundasyon niyan ay tayo ay tunay na bagong nilalang ng Panginoon. Ephesians 2:10, we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. So what are now the evidence? Ano ngayon yung mga ebidensya, mga marka ng tunay na mananampalataya? Number 1, and most important, there must be genuine faith in the true gospel. Merong totoong pananampalataya sa tunay na ebanghelyo. No amount of outer evidence can outweigh this foundational truth. Walang amount ng outer evidence. That is, walang amount ng morality, walang amount ng religiosity ang magre-replace sa katotohanan ito. Anuman ang gaano man siya kabait, gaano man siya matulungin, gaano man siya ka-active sa isang grupong nagpapakilalang Kristiyano, gaano man siya ka-supportive doon, but and if siya'y walang totoong pananampalataya sa tunay na ebanghelyo, or merong grabing pananampalataya sa mali na ebanghelyo, walang kaligtasan. Again, this is very important. So bago natin tignan ang buhay, bago natin siyasatin ang kung ano ang makikita natin sa kanila, unang muna nating siyasatin ay ano ba ang sinasampalatayanan nila. At meron ba silang tunay na pananampalataya sa totoong ebanghelyo? So there must be genuine faith in the true gospel. And gusto ko lang medyo diinan yung punto na ito, mga kapatid, sapagkat marami ang seemingly nagbibigay na lamang ng pass. Mabait naman siya. Well, umaattend naman siya sa isang Christian church, and Christian na siya. And that's it. At hindi talaga binibigyang pansin ang napakahalagang doktrina ng ebanghelyo, katotohanan ng ebanghelyo. Buksan natin sandali sa Romans chapter 10. I know, sinabi ko hindi tayo magtatagal sa review, pero gusto ko lang diinan ang point na ito na napakahalaga, na namimiss ng marami. Romans chapter 10, please open your Bible. Sa Romans chapter 10, ang sabi ho ni Apostol Pablo ay ito: Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. So nandun yung heavy burden ni Apostol Pablo para sa kanyang mga kababayang Hudyo na maligtas. Pagdating sa verse 2, ang sabi niya, for I bear them record that they have the zeal of God, but not according to knowledge. So meron silang zeal, meron silang ingit, meron silang alab para sa Diyos. They are very zealous in obeying God's commandments and keeping God's yung mga kautusan ng Panginoon, yung mga even going through the traditions of men, just because they are zealous for God. Pero ang merong sinabi si Pablo, but not according to knowledge, hindi sang-ayon sa kaalaman. And what is that knowledge? That is the true knowledge of salvation. That is the true knowledge about the Lord Jesus Christ. They do not submit to that. Ang sabi niya sa verse 3, for they being ignorant of God's righteousness,
or yung katwiran ng Diyos na ibinibigay ng Panginoon sa mga sasampalataya, that is imputed righteousness through faith in the Lord Jesus Christ, they are ignorant of that, or they choose to be ignorant of that. Ang sabi nila, and going about to establish their own righteousness and have not submitted themselves unto the righteousness of God. They went out to establish their own righteousness. So, they have the zeal for God. Hindi ito mga taong pusakal na kriminal, but they are going about trying to establish their own righteousness to be acceptable to God. Pero ang lacking ay ito, ang wala ay ito, they do not submit themselves unto the righteousness of God. At yung word na righteousness dito is ginagamit ni Pablo to the means kung paano binibigyan ng katuwiran ng Diyos ang isang tao para maging katanggap-tanggap. That's shortly to say, the way of salvation that God provided. They do not submit sa kaligtasan na binibigay ng Diyos. Sila ay nagsusumikap na iligtas ang kanilang mga sarili. When it comes to moral purity, when it comes to religiosity, 10 points ang mga Hudyo. But they missed the gospel. And they are, therefore, not saved. Hence, the very prayer desired ni Paul that they might be saved. They are zealous for God. They are trying to establish their own righteousness, but they are not saved. So again, ang punto ay ito. There must be genuine faith in the true gospel. If you miss the gospel, ano man ang gawin mo, it will not cut. Hindi magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. It is only by faith, by grace through faith in the Lord Jesus Christ. Ano po? So, I hope na medyo mas nadiinan pa natin ang importansya ng puntong ito. Number 2, kung ang isang tao ay tunay na sumampalataya, isa sa mga malinaw na ebidensyang makikita ay magkakaroon ng pagbabago ng puso. Simply to say, there will be a heart that loves God. John plainly states it, we love Him because He first loved us. There is that assumption na ibinigay ni John. We love Him. This is just assumed. This is just an expected truth sa mga tunay na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, tunay na nakaranas ng pagliligtas ni Kristo. We love Him. Actually, may matalim na sabi si Apostol Pablo sa mga hindi nagmamahal kay Kristo. Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 16:22, if any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema maranatha. That is a curse. God's judgment is laid upon them. Nandun yung hatol ng Panginoon, meaning unsaved. So, there is a love for God. Pangalawa, there is a change, or there will be a change in the believer's life. Magkakaroon ng pagbabago sa buhay, or in another word of saying it, there will be sanctification. Magkakaroon ng pagbabanal. Ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa, says Paul, Philippians 1:6, ay tatapusin niya ito. So, nagsimula ang Diyos, we are new creation, and along that process, this Christian life ay patuloy na gumagawa ang Diyos para banalin ang mga mananampalataya. So, 1, it is a process. 2, it is the work of God. 3, it involves the work of man. Hence, merong varying degrees. 4, the goal is Christ-likeness. 5, the change will manifest in everyday life. Pero this is one thing. Maring may varying degrees, pero itong sigurado, ang totoong Kristiyano umuusad. Magkakaiba ng bilis, magkakaiba ng degree, umuusad sa kabanalan ang tunay na pananampalataya, ang mananampalataya, sapagkat ang Diyos ay gumagawa sa Kanya. Number 4, there will be a change in the believer's walk. And this is, again, coming from number 3. It will be manifested in everyday life. So, magkakaroon ng pagbabago sa paglakad. That is, magkakaroon ng pagbabago sa pamumuhay. Ang sabi ng Panginoon sa New Covenant Promise, Ezekiel 36 verse 27, He will cause us to walk in His statutes. Siya ang gagawa sa atin para tayo ay lumakad sang-ayon sa Kanyang mga panuntunan. And sabi nga ho ni John, 1 John 2:6, He that saith he abideth in Him ought himself also to walk as
He walked. Kung sino man nagsasabing siya ay nananatili or may relasyon kay Kristo, siya ay nagsasabing siya ay Kristiyano, disipulo ni Kristo, he ought to walk as Christ walked. Dapat siyang lumakad sa ganong kaparaanan. So dati ang lakad, Ephesians chapter 2 verse 2, ang lakad ay sa sanlibutan, sa pita ng laman. Well, ngayon, ang kanyang lakad na ngayon ay pagsunod sa yapak ng ating Panginoong Hesus Kristo. Okay? Number 5, remember, isang keyword na mahalagang tandaan, baka maligaw tayo ng pag-iisip, it is a process. We grow in this. We grow in our walk, we grow in our knowledge, we grow in our faith. At isang mahalagang bagay na matandaan ho yun, sapagkat sa madaling salita, may makikita pa rin tayong imperfections. Pero it's not a license. It's not a license. Number next, pang-anim ay, pang-lima, there will be a change in the believer's relationship with the Word. Magkakaroon ng pagbabago sa relasyon sa salita, that is sa salita ng Diyos. Before, we are rebels. Sabi ng Romans 8:7, but the carnal mind is enmity against God, for it's not subject to the law of God, neither indeed can be. So we are rebels. No matter how religious, no matter how much biblical information meron ng isang tao, maybe outward conformity, but denying the power thereof. Sabi nga ho ni Apostol Pablo. So we are rebels from to the Word of God. Pero kung tayo ay mananampalataya na, ang utos nga ho ni Pedro sa mga Kristiyano sa 1 Peter 2 verse 2, as newborn babes, desire the sincere milk of the Word that ye may grow thereby. So, there is that imperative desire. At kung sasabihin ng isang tao, Brother Paul, tamad talaga. Desire. Gustuhin natin. Engage ourselves. Actually, may sinabi pa ho si Pedro sa verse 3, if so be ye have tasted that the Lord is gracious. If you have really tasted, natikman mo talaga, that is, you are really a partaker of the grace of salvation na galing sa Panginoon, desire the sincere milk of the Word. So, dapat ho, and ako ho ay magiging sinungaling kung sasabihin kong, every day, always want, o laging gusto, laging masipag. No, there are days, and minsan madalas, na talagang kailangan mong itulak ang iyong sarili. Again, we do not go by feelings. Ito ho ang delikado sa maraming mga Kristiyano sa panahon natin ngayon na kumakalat din sa ibang mga churches. They just go by feelings. So, kailan ka nagpe-pray? Pag feel ko, kailan ka nagbabasa ng Bible? Pag feel ko, paano pag hindi mo feel? Mga kapatid, we do not go by feelings. We go by truth. And if you are truly saved, we must desire, and we are truly commanded to desire the sincere milk of the Word. So, there's now a new relationship with the Word of God. Before, a rebel, now we submit to. Tayo'y nagpapasakop at ninanasa natin ang salita ng Panginoon. Number 6, again, marami tayo pwede sabihin doon. When we go to the Word of God, ninanasa natin ang katotohanan ng Panginoon, pinag-aaralan natin, we had our study about how to study the Bible. And kung hindi nyo pa ho, ngayon pa lamang ho kayo tumututok sa ating Time in the Word, you can go back sa mga videos ng ating hong Facebook page. And nandun ho yung ilang series ho natin, maybe 3 months ago, 4 months ago, about how to study the Bible. So that's just basic steps in interpreting the Bible, and that will greatly help. So, there will be a change in the believer's relationship with the Word. Then, yung pang-anim, there will be a change in the believer's relationship with the world. Sa sanglibutan, meron ng bagong relasyon sa sanglibutan. And as we have seen last Wednesday, lumalakad tayo according to the prince of the power of the air, according to the course of this world. Sabi ni Apostol Pablo, Ephesians chapter 2 verse 2 and then verse 3. So that's how we walked. Lumalakad lang tayo kung saan umagos.
ang current ng sanlibutan, kung saan patungo ang mundo, dun tayo. Kung saan ang gusto ng laman, dun tayo. Pero iba na ngayon. Ang sabi ho ni Apostol Juan, love not the world, neither the things that are in the world. And here is an equivocal statement na sinabi ho ni Apostol Juan, if any man love the world, the love of the Father is not in him. Simply to say, kung isang tao ay nagmamahal sa sanlibutan, maging sa mga bagay sa sanlibutan, ang diagnosis ni John Jaan ay wala pa sa kanya ang pagmamahal ng Diyos. That is the saving love of God. So, as I've said, doon nakaraan nating pag-aaral, as believers, we live in the world, but we do not live for the world or the things of the world. Ang Kristiyano ay nabubuhay sa sanglibutan. Ang Kristiyano ay gumagawa sa mga bagay-bagay. Nagtatrabaho pa rin ang Kristiyano. Okay? Nag-aaral pa rin ang Kristiyano. But now the difference is for what, or actually for whom. Before, we're just living for the world, for the things of the world, for the things of the flesh. Now we are living for God. We're living in the world, doing things in the world for God. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all. At saan ka man tinawag ng Panginoon, ano man ang ginagawa mo. You may be a simple housewife doing household chores, nagwawalis, naglalaba, nagpaplansya. Do it for the glory of God. We can do it for the glory of God. Buksan lang ho natin sa Colossians chapter 3, and let this be a reminder. Habang tayo ay nabubuhay sa sanlibutang ito at gumagawa sa mga bagay-bagay in our duties in this world, hindi ibig sabihin naging Kristiyano ka na ay canceled out na ang mga duties mo. Halimbawa, ang mister ay may duty pa rin na proteksyonan, pangunahan at i-provide ang kanyang pamilya. Agad din, may duties ang misis, may duties ang mga anak. May duty ang isang empleyado, may duty ang isang mag-aaral, isang estudyante, and we must fulfill these duties in this world, but we must do it for the glory of God. And a reminder na sinabi ho ni Pablo, kung tayo ay ligtas, sa chapter 3 verse 1 ng Colossians chapter 3 verse 1, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth, for ye are dead, and your life is hid with Christ in God. So, if ye, or sa ibang salin, since ye, kung yun kayo ay mga tunay na ng buhay na muli kasama ni Kristo, that is another way of saying, kayo nga ngayon ay ligtas na. Kung kayo ay ligtas na, set your affections on things above. So, ang tunay na mananampalataya, his affections, his heart is not set on things on the earth. At kung ikaw, maaaring nagpapakilala kang Kristiyano, maaaring faithful kang uma-attend sa isang Baptist church, or maybe you have even ministries, but alam mo sa iyong buhay, you're just living for the things of this world. And there are times na maaaring ang mga bagay na patungkol sa Panginoon ay sa paningin mo ay istorbo na lang para maggawa mo mga makasilbutang bagay. Your heart belongs to the world, longs for the world, and you're living for the world and the things of it. Ang sabi ho ni John, the love of the Father is not in you. Examine yourself. Siyasatin mo yung sarili, ito'y ebidensya ng hindi pagiging tunay na mananampalataya. And again, on the flip side of it, ang isang Kristiyano ay hindi nagmamahal sa sanlibutan, kundi nagmamahal sa Panginoon, nagmamahal sa mga bagay patungkol sa Panginoon. Siya'y nabubuhay na sa mundong ito para sa Panginoon, at nabubuhay siya dito nakatingin sa itaas. Ang mithiin niya ay mga bagay na sa itaas, ang kanyang puso ay nakatuon sa mga bagay sa nasa taas. That is heavenly things, godly things, spiritual things, or we look and consider eternity sa atin hong pang-araw-araw na
pamumuhay. So, yun ang isang mananampalataya. We have now a changed relationship. Dati, ito yung goal natin. We are living for the world. Now, we are living in the world for God. That is a great difference. Yung isa, hindi ligtas. Yung isa, tunay na ipinanganak na muli. Number next. Well, ito ho ay dapat sana talagang naisunod ko. Sorry po medyo naiano ko itong point na ito, medyo nailagay ko sa bandang huli, pero dapat sana kasunod talaga ito nung pagmamahal sa Diyos. Remember, there is a change in the heart, at ang didiin natin doon ay may pagmamahal sa Panginoon ang isang tunay na mananampalataya. Pero nais ko ring ipunto, hindi lang basta may pagmamahal sa Panginoon, pasensya na po, hindi ko pala na-silent, hindi lang basta ho may pagmamahal sa Panginoon, kung hindi yung kanyang puso ay may pagmamahal sa kapatiran. So this is number 7 or the 7th mark, pang-pitong marka. Ang isang tunay na Kristiyano ay may pagmamahal sa kanyang kapatiran. Or another way of saying it, ang isang tunay na Kristiyano ay may pagmamahal sa kanyang kapwa Kristiyano. Buksan ho natin sandali sa Matthew chapter 22. Sinunan na natin dito sa Matthew chapter 22, and this may be familiar words sa marami. Matthew 22 na kung saan may nagtanong sa ating Panginoong Kristo, which is the greatest commandment? Alin ang pinakadakilang kautusan? Verse 36. Then one of them, Matthew 22:36, then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, saying, Master, which is the great commandment in the law? Ano yung pinakadakilang kautusan? Actually, isa yun sa mga debate between the Pharisees and Sadducees. Isa yun sa mga debate nila, alin talaga ang pinakadakilang utos. Yung iba, Sabbath. Yung iba, thou shalt not kill, so on, whatever. Ang kanilang ipinupunto o inilalagay bilang the greatest commandment. Pero sinagot ito ng ating Panginoong Jesus. Verse 37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. So, ito yung pinakadakilang utos, pagmamahal sa Panginoon. Bakit natin ito binasa? Gusto ko kasi makita ho natin dito yung right after this na hindi naman tinanong na noong nagtatanong, ikinabit, isinunod ni Kristo. Ano ito? Verse number 39. The second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. Ang gusto ko lang puntuhin kaya ako binasa ho ito ay, now, as I've said, hindi ito kasama sa tanong. Hindi tinanong po ano yung una at ano yung sumunod, kundi tinanong po ano yung kauna-unahan. Pero sa sagot ng ating Panginoong Kristo, pagmamahal sa Panginoon, and right after that, sinabi niya ang pagmamahal sa kapwa mo gaya ng pagmamahal sa sarili mo. Na itong dalawang bagay na ito ay hindi maaring hindi magkasama. Dapat lagi sa pagmamahal sa Diyos, kaakibat at kasunod nito ang pagmamahal sa kapwa. Actually, makikita natin mamaya, kung di natin minamahal ang ating kapwa, particularly ang ating kapatiran, hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin ang Panginoon. Oh, by the way, this is, ang sabi ho ni Apostol Pablo, ni Jesus sa verse 40, on these two commandments hang all the law and the prophets. If we will summarize, love thy neighbor as yourself. Love God above all, love thy neighbor as thyself. So yung una, commandment 1 to 4, love God. Commandment 5 to 10, love thy neighbor as thyself. This is the summary ng mga kautusan ng Panginoon. But the point na sinasabi ko ay ito. Ayun, pasensya na ho, nag-reconnect yung ating Wi-Fi. As I've said, ang point na sinasabi ko, hindi pwedeng paghiwalayin. If a person profess to love God, there will be following love for others. At particularly sa punto na sinasabi natin, there will be love for the brethren. May pagmamahal ang isang totoong Kristiyano, makakakitaan ng ebidensya na may pagmamahal sa kapatiran. Simply put,
kung hindi mo minamahal ang mga kapwa Kristiyano, hindi mo minamahal ang mga kapatiran, and it is basically and mostly seen in the context of the local church kung saan kanilagay ng Panginoon, at wala kang pakialam sa mga kapatiran doon, it is an evidence of an unregenerated heart. Ito'y ebidensya ng puso na talagang hindi pa ipinanganak na muli ng Panginoon. Now, ano man ang sabihin ko kung hindi sang-ayon sa Bible, it will be of no weight. Walang bigat, walang halaga. So, puntahan natin sa 1 John. 1 John chapter 4 verse 20. 1 John chapter 4 verse 20. Ang sabi po ng salita ng Panginoon na ito, 1 John chapter 4 verse 20. If any man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother, whom he hath seen, how can he love God, whom he hath not seen? So again, dito, hindi nagbibigay ng wiggle room si Apostol Juan. Ang sabi niya, siya nagsasabing mahal niya ang Diyos, and ang assumption dito, mahal niya ang Diyos dahil naranasan niya ang pagmamahal ng Diyos, siya ay naligtas, at mahal niya ang Panginoon, and hated his brother. At paliwanag ko lang ho, yung brother dito, sa context ng 1 John, ang tinatawag na brother is one who also has faith in Christ. Ibig sabihin, yung brotherhood dito is not just brotherhood of fellow human beings, na hindi lang man din siya brotherhood of fellow Israelites or fellow Filipinos, fellow countrymen or fellow townsmen, or hindi lang yun, but particularly brotherhood of fellow believers, kapwa mananampalataya. Yun ang context, or yun ang mas lalapat sa context ng buong 1 John. Ang sabi ho ni John na ito, if a man say, I love God and hated his brother, he is a liar. That means, hindi totoo yung sinasabi niya na mahal niya ang Panginoon. At kung hindi niya mahal ang Panginoon, hindi niya pa naranasan ang pagmamahal ng Panginoon. At ang sabi ni John, for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? Sabi niya, hindi pwede. Paano mangyayaring siyang hindi nagmamahal sa kapatid niya na nakikita, sasabihin niyang, paano mangyayaring hindi siya nagmamahal doon sa nakikita niyang kapatiran niya, pero hindi siya nagmamahal, o siya ay nagmamahal sa Diyos? That is, sa madaling salita, sa isip ni John, hindi po pwede yung mangyari. Hindi po pwede mangyari na mayroong pagmamahal sa Diyos, mayroong relasyon sa Diyos, pero walang pagmamahal sa kapatiran. Actually, meron pang mas maliwanag na sinabi si John if we will go back sa 1 John chapter 3. 1 John chapter 3, and again, this is a very, very important point as a basis of our assurance, sapagkat ganun ito ginamit at sinaysay ni John. 1 John chapter 3 verse 14. We know. Ano daw? We know. Nalalaman natin. Anong nalalaman natin? We know that we have passed from death unto life. And that is salvation language. Nalalaman natin na tayo ay nalipat na mula sa kamatayan, being spiritually dead. We are now passed from death unto life. Nalipat ka na sa buhay. Nalipat ka na sa buhay na walang hanggan. That is, naligtas na. At ang sabi niya, we know, nalalaman natin, or another way saying, natitiyak natin na tayo nga ay mula sa hindi ligtas, ngayon ay ligtas na. Sa paanong paraan? We know that we have passed from death unto life because we love the brethren. Again, sa language, this is a very strong evidence of being truly born again, being truly saved. There is that love for the brethren. So punto ito, ang Kristyanismo, ang pagiging anak ng Diyos na pinipinta ng Biblia, isang katangian nitong hindi mawawala ay ang katangian ng may pagmamahal sa kapatiran. Merong pakialam, merong bigat, merong
merong puso na naglolong after to minister, to fellowship with fellow brethren. Tuloy natin yung basa sa 1 John chapter 3. Sabi sa verse 15, "Whosoever hateth his brother is a murderer, and we know, and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him." Grabe ang ginawang paparallel ni John. Ang sabi niya, if you hate your brother, that is, you don't have love for him, and notice the language of John, you cannot be neutral. Hindi po yung sabi, well, I do not hate, neutral ako. I do not love, but I do not hate, neutral. No. Sa language ni John, it's either you love or you hate. That's the only two options. It's either you're saved or you're not saved. Yun lang ang pwedeng pagkalagyan. So if you do not love, you are in the category of hate. And if you hate your brother, ang sabi ho ni John ay ito, you are equivalent to a murderer. And if you continue in that condition, ang sabi niya, we know that no murderer hath eternal life abiding in him. Again, these are God's word. Actually, wala na akong kailangan masyadong sabihin kung hindi ang linaw na ng sinabi ho ni John. If there is no love, therefore there is hate, and therefore there is no eternal life in that person. Ang sabi niya pa, verse 16, "Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren." Anong klaseng pagmamahal? It is a sacrificial kind of love, at ang halimbawa na sinusundan natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon, na ibinigay ang kanyang sariling buhay sa atin. And if need be, if God calls us and put us in a situation to sacrificially love our brothers. And all throughout church history, ito ay nakita, napatunayan sa maraming mga pagkakataon. At ang sabi ho ni John ay hindi natin kailangan hintayin ng martyrdom. Tayo ay mamatay para ipakita ang pagmamahal sa kapatiran. We can show it through practical means. Ang sabi niya sa verse number 17, so pagkatapos niya sabihin, "Hereby perceive we the love of God, we ought to lay down His life, He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren." Ang sabi niya sa verse 17, "But whoso hath this world's good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him?" So again, meron mga I love the brethren, mamatay ako para sa kapatiran. Pero sabi ni John, okay, that's well and good. Pero pag nakita mo ang yung kapatid na may pangangailangan, at again, that is, ang assumption ay nasa iyo yung kakayahan na makatulong maka-assist sa kanya doon sa kanyang pangangailangan. But even though na God has blessed you enough para makatuwang doon sa pangangailangan ng kapatiran, but you chose to shut your bowels of mercy, you continue, and yung word dito, you continue, this is a present tense, tuloy-tuloy, lagi mong sinasara, that is, wala ka talagang pakialam. So, how dwelleth the love of God in him? It's another way saying, paano mangyayari nasa kanyang pagmamahal ng Diyos? Paano mangyayaring ligtas yan? Hindi kayang isipin ni John. It is unbiblical ang isang nagpapakilalang Kristiyano na walang pagmamahal sa kapatiran. There is the love for the brethren. So this is evidence number 7. May pagmamahal sa kapatiran. Now, let me just put a little bit more of clarification. This is not limited to the local church, but it is the priority. Okay? Ang pagmamahal sa kapatiran ay hindi limitado sa lokal na iglesia. That means, hindi lamang yung mga kapatiran sa atin, sa JCBC, hindi lang yung mga kapatiran dito. If God opens an opportunity for us to be a blessing to other brethren, maari sa ibang iglesia, and isa sa mga paraan na ginagawa natin is by supporting missions.
Meron tayo sinusuportahang 3 manggagawa. And it is being used also to minister to other brethren dun sa mga lugar na kanilang pinaglilingkuran. Meron tayo sinusuportahan sa Rizal, sa La Union, and also sa Thailand. So, salamat sa Diyos sa mga gumagawa ho sa ganitong kaparaanan at nakikisuporta sa ganitong kaparaanan. But the point is, hindi limitado sa lokal na iglesia. Pero pag binasa natin ang bagong tipan, makikita natin na ang prioridad ay nasa lokal na iglesia. Sabi ho ni Pablo sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 9, "But as touching brotherly love, ye need not that I write unto you, for ye yourselves are taught of God to love one another." So ang particular na ina-address niya ay mga Kristiyano sa Thessalonica, and pinapaalala niya ang mga Kristiyano sa Thessalonica in that local church that they ought to love one another. Pagdating sa 2 Corinthians chapter 8, verse 1 and following, chapter 9 and verse 1 and following, makikita natin doon yung pagsuporta, pagbibigay sa pangangailangan sa ibang mga mananampalataya sa ibang mga lugar. And there is the example of the churches at Macedonia. 1 Corinthians chapter 8 verse 1, sa gitna ng mahirap na kalagayan, hindi yun naging hadlang para maging generous sila to give in support, to help other believers in other places, particularly saints at Jerusalem who were persecuted at that time. So again, love for the brethren. Una, at tingin ko, prioridad na makita sa lokal na iglesia. And then, hindi limited doon. As God opens opportunities, express our love for the brethren, even in other places, even in other churches. So, nawa ay ito ho ay makahamon ho sa atin. Again, ang sabi ni John, we know we have passed from death unto life if we love the brethren. Actually, meron pang kasunod yun. Ang sabi niya sa verse 14 pa rin, 1 John 3:14, "He that loveth not his brother abideth in death." Siya na hindi nagmamahal, walang pagmamahal sa kapatiran, wala siyang buhay na walang gan. Siya'y patay pa rin sa kanyang kasalanan. Siya'y nandun pa rin sa kalagayan na patay spiritual. He abideth in death. So, let us sabi nga ho ni Apostol Pablo, imbestigahan natin yung ating sarili. Do we have love for the brethren? Meron ka bang puso? Maaring matagal ka na sa church, maaring membro ka na matagal na panahon, pero if you will look back, if you will search your heart, Lord willing, it will be an honest search sa biyaya ng Diyos. Do you have that love for the brethren? Or wala kang pakialam? Talagang uma-attend ka lang, o baka napipilitan ka lang umattend dahil yun ay nakagisnan, o dahil ang magulang mo ay nandito sa church, pero wala ka talagang pakialam. Wala kang puso para sa mga mananampalataya ni Jesus. Well, ang sabi ho ng salita ng Panginoon, ikaw ay nasa kamatayan pa din. Wala pa rin kaligtasan. So nawa, tulungan tayo ng Panginoon na una siya sa atin yung ating sarili. And then pangalawa, dun yung hamon ng salita ng Diyos. Kaya nga inuutusan. Kailangan tayong patuloy na itulak, patuloy na lumago, patuloy na lumalim sa pagmamahal sa kapatiran. Well, the next point po, actually parang napakakapos na ng oras para pumunta sa next point. Pero puntahan na lang natin isang passage na sinabi rin ng ating Panginoong Jesus, which is, this is a mark of true discipleship. This is a mark of true discipleship. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo sa John chapter 13 verse 34, "A new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another." Again, this is number one mark sangayon sa ating Panginoong Jesus ng true discipleship, totoong tagasunod ni Kristo. Love for one another. Now, merong mga tao, merong mga churches ini-exaggerate, tinitake ito into hyper
love only, no doctrine, just love. Yeah? Para bang love is the supreme of all things. Actually, they tend to take love even at the expense of truth. Maaaring puntahan pa nila itong verse na ito. Ito ang marka ng tunay disipulo. Nagmamahalan sila. So, forget doctrine, just love one another. Actually, itong verse na ito ay hindi po pwedeng gamitin sa ganong paraan. Sapagkat ang sabi ni Jesus sa John 13 verse 34, "A new commandment I give unto you," una ho sa lahat, pinapakita doon, I, Jesus, and His giving commandment. That means it speaks of His lordship, ang kanyang pagiging Panginoon, and that is doctrine itself. Why? Why is He Lord? Because He is God. And not only that, He is the head of the church. Well, hindi lang yun. Ang sabi niya pa, that ye love one another, okay? Magmahalan sa isa't isa, pero meron siyang binigyan na basihan. What is the basis? As I have loved you. And how did Christ love us? He gave His life. Binigay niya ang kanyang sariling buhay. And what is that? That is the gospel. That is, again, doctrine. The basis of brotherly love is the gospel. So, hindi maaari, hindi po pwede na magmahalan na lang at the expense of the gospel. But, if we truly believe the gospel, hindi po pwedeng walang pagmamahal sa kapatiran. Maaring kabisado mo ang ebanghelyo, maaring ilang beses ka nang sumunod sa panalangin, pero ang sabi ni Apostol Juan, if you do not love the brethren, the love of the Father is not in you. And again, hindi ito sa mga heroic means pwedeng lang makita. Hindi natin kailangan maghintay ng ganun. If you see a brother in need, a sister in need, and God has blessed you enough to assist, huwag nating isara. Huwag nating isara. And that calls us to a generous manifestation ng pagmamahal na yun. Next week, Wednesday, itutuloy ho natin ito to another point na very much related dito. Actually, nabanggit ko na ho kanina. Isa pang marka ng tunay na Kristiyano is fellowship with the brethren. Fellowship with the brethren. Alam ko ho, medyo extra challenging itong bagay ho na ito because of the current pandemic. Marami ang hindi pa rin nakakarating sa church. But it ought not to be the limit of our fellowship. At salamat sa Panginoon, may mga teknolohiyang kagaya nito. At isa sa maaaring fellowship natin is mamaya, pagkatapos is through our prayer meeting through Facebook room. So that is a good fellowship also. So muli mga kapatid, I hope these truths have first of all, reminded us bilang mga Kristiyano, encourage us bilang mga mananampalataya, and by God's grace, itong 7 marka na ito, tinignan natin sa ating mga sarili, sa biyaya ng Panginoon, nandoon ang marka, at sa biyaya, hindi perpekto, pero umuunlad. Nakikita natin yung gawa ng Panginoon, and this is the work of God in our lives. Purihin ng Diyos sa kaligtasan na ibinigay niya, na ginawa niya sa ating mga buhay. And then challenge ko ho, kung sakali, ikaw ay nanonood, ikaw man ay young people, ikaw man ay matagal na sa church, if this evidence be absent, ask God for give you discernment. Bigyan ka ng pagkaunawa sa tunay na kalagayan. Siyasatin mo ang iyong sarili kung tunay kang lang mananampalataya. At kung sa habag ng Diyos, ipakita niya na wala ka pa kay Kristo, o nawa, ikaw ay magsisi at manampalataya sa Kanya na namatay sa krus, nilibing at muling nabuhay para ikaw ay maligtas. At ang mga marka na ito ay magsisimula na makita sa iyong buhay. Dahil ito ay gawa ng Panginoon. And again, I call to us believers, if these marks be present, praise God. But again, sa sanctification, it involves our effort. At sabi nga ho ni Peter sa 2 Peter chapter 1 verse 5 and following, we put effort para lumago pa sa mga marka na ito ng tunay na Kristiyano. Kumbaga, patingkad ng patingkad.
Kung dating tumingkad, we put pressure, we put effort dun sa pangkulay para tumingkad. Nawa, lalo pang tumingkad ang mga ebidensya na ito ng pagiging Kristiyano sa ating buhay pananampalataya. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo. Salamat po sa iyong salita na basihan namin. Salamat po sa mga paalala mo. Salamat din po sa mga rebuke mo, sa mga pagtatama. Ama, tulungan mo kami. Tulungan mo kami na huwag maging mabilis imbestigahan at sukatin ng iba. Kundi, Panginoon, tulungan mo kami na maging mabilis at maging tapat na imbestigahan siya sa atin ng aming mga sarili. Nasa amin ba, nakikita ba, at kami ba'y patuloy pang lumalago sa mga marka na ito ng tunay na Kristiyano? O Panginoon, kung kami man ay nagiging makupad, mabagal sa kabanalan, mabagal sa paglago sa mga ito, patawarin mo kami. At tulungan mo kami na magpursige. Kabiyaya mo, tulungan mo kaming lumago pa. Salamat po, O Diyos, na meron kaming mga basihan kung paano kami patuloy nalalago sa kasiguraduhan ng aming relasyon sa iyo, ng aming kaligtasan. And again, Lord, we ask for your mercy and grace. Meron man po nakikinig sa amin ngayon, na kanyang masumpungan ng kanyang sarili na siya nga ay wala pa kay Kristo. O Panginoon, ikaw lamang ang nakapagbubukas ng puso ng makasalanan. Ilapit mo siya kay Kristo. Siya nawa ay sumampalataya ng tunay. Mangyayari, nagsisimula ang mabuting gawa mo sa Kanya. Muli, Panginoon, sa iyo namin naiaasa ang lahat ng ito, maging sa aming gawain ng sama-samang pananalangin, turuan, gabayan mo kami. Lahat ng ito dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, God bless po. Muli ho, particularly sa ating mga kapatid sa JCBC, wait for our pagpo-post ng link sa ating mga group chats and sa ating Facebook group ng link para sa ating prayer room. At nawa, next Wednesday ay magkasama-sama ho. Before that, Sunday, we're looking forward na sama-sama nating pagsamba sa Panginoon. God bless po. Ingat po tayong lagi. Magandang gabi.